ulitin. Consume me, Lord. Hallelujah. Consume me, Lord, by the fire of your spirit. Yes, Lord. Consume me, Lord, and make me more like you. Want to pray. Yes, God. Hallelujah. And bless the broken pieces of my life. Let me be yours. Hallelujah. Saan ba? Consume me, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo patuloy na umawit. Hallelujah sa Panginoon. Consume me, Lord. Ayan, ang apoy ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Ang magmugnaw. Hallelujah sa lahat ng bagay. Ang Panginoon ay tunay na malugod. Hallelujah sa ating mga buhay, mga kapatid sa Diyos. Want to pray. Hallelujah. Yes, Lord. Masagin mo, Diyos. Ang mga bagay na hindi mainam sa aming mga puso. Hallelujah. At gamitin mo ito, Panginoon, para sa iyong kabuyan. Para sa iyong kalwalatian. Hallelujah. Once again, and sing. Hallelujah. Consume me, Lord. Oh, praise God. Consume. Habang aming binibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother. Bless you po, Brother Cholo. One more time. Hallelujah. Hallelujah. Minsan mga mahal mga kapatid, gawin natin ang presensya ng ating banal na Diyos. Malayang lumapit sa ating Panginoon ang mga ibig magpapagnaw sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na apoy upang alisin ang lahat ng mga sasagaban upang malaya nating pasukin si Kristo sa kanyang kabanal-banalang dako. Oh, glory to Jesus. We need you, Lord, tonight. We need you, Jesus, tonight. Hallelujah. Hallelujah. Let me be used. Sa uling pagkakataon, consume me, Lord. Hallelujah. Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Want to break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. Let me be used, Lord, by you. Can we shout praise the Lord? Can we shout hallelujah? Ibigay natin ang tanging palakpak para sa ating Diyos. Purihin ka, Yahweh Elohim. Purihin ka, O Diyos. Purihin at sambahin ang iyong pangalan. Oh, dakilain ka ng aming mga kaluluwa. Tunay na walang katulad ang Diyos na aming pinaglilingkuran. At ikaw ay narito sa aming kalagitnaan. At ikaw ay nag-aakay
Pumupukaw ka ng mga puso. Ikaw, O Diyos, ay nangunguna sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, nadarama namin ang iyong banal na presensya na nagahari sa dakong ito. Salamat, Panginoong Diyos, dinala mo kami sa dakong ito para minsan pa'y magpapuno sa iyong banal na presensya. Salamat, O Diyos, sapagkat sa dakong ito may mga dakilang gawa na gagawin ka sa bawat mga may kahilingan at may mga dalangin sa kanilang mga puso. Sapagkat nakikilala namin ang Diyos namin pinaglilingkuran na sa iyo'y walang mahirap. All things are possible with the Lord, with our God, our Lord Jesus Christ. Oh, purihin ka, Panginoon. Oh, glory to the name of Jesus. We thank Thee, Father, for your love, for your care, O God, for Thy presence. Tunay na sa oras na ito, hallelujah. Patuloy kang gumawa at kumilos, O Diyos. Let us all pray. Ama naming banal, nagpapasalamat po kami sa buong araw na lumipas. Hindi mo kami pinagkulang, Panginoong Diyos, ng iyong inspirasyon. Ikaw ay palaging kumikilos at gumagawa. Tinuturuan mo kami araw-araw. Ikaw ang nag-aayos ng aming mga buhay, Panginoon. Napakalaki ng iyong biyaya sa bawat isa sa amin, O Diyos. Tinutumbasan mo ng iyong pag-ibig ang aming mga kakulangan, ang aming mga sala, ang aming mga karumihan, O Diyos, sa iyong nilinis. Walang bagay, O Diyos, na hindi namin pasasalamatan sa iyo sa gabing ito sapagkat lahat po ay galing sa iyo, O Diyos. Wala kaming pwedeng maipagmalaki na gawa ng aming mga kamay. Wala kaming pwedeng maipagmalaki na aming kakayanan sa oras na ito. Lahat kami, Panginoong Diyos, ay walang magagawa sa ganang aming sarili. Ang aming lakas at kapangyarihan ay nagmumula lamang sa iyo, Amang Banal. Kung kaya't humihingi kami ng habag at tawa sa oras na ito, O Diyos, ibig naming marinig ang iyong tinig na nangungusap sa aming mga puso at kaluluwa. At aking sinasamot pinadalangin, O Diyos, mula sa mga kabataan hanggang sa mga may gulang na naririto, Lord God, iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. At bayaang, O Diyos, mahayag ka pa ng higit kaysa aming unang pagkakilala sa iyo. The more we know, the more na ang aming mga buhay ay mababago from glory unto glory hanggang ang Kristo ay mabadha sa aming mga buhay. Hanggang ang mga pangungusap ng aming mga labi, pangungusap mo na, Panginoong Diyos. Hanggang ang aming mga pagkilos at mga paggawa ay pagkilos at paggawa mo na, O Diyos. Sapagkat ito ang layunin mo kung bakit pinadala mo ang iyong Santong Espiritu upang ang Diyos ay muling lumakad sa ibabaw ng lupa at makilala ka ng buong nilikha, O Diyos, na dakila at may lalang ng lahat ng mga bagay. Subalit ikaw ay pumarito at hindi ka nakilala ng iyong sariling iyo, Panginoong Diyos. At ang layunin kung bakit ang iyong Espiritu, Lord, ay yung pinadala upang ipakilala na ikaw nga ang tunay na Diyos. At sa pamamagitan ng mga mumunting buhay na ito, O Diyos, nalugod ka na manahan sa aming mga puso at kaluluwa upang kumilos at gumawa, mangusap, Panginoong Diyos, ng mga pangungusap na magbabago ng aming mga buhay. Sapagkat ang iyong salita, it's quick and powerful, O God. Kaya nitong baguhin ang aming mga buhay mula sa masama sa isang buhay na matuwid na nabubuhay sa iyong kaluwalhatian. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, katagpuin mo ang aming mga puso at kaluluwa. Ipagpatawad mo ang aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Dalangin ko po, Amang Banal, na wala nawa ni anumang mga bagay ang makapigil, makahadlang upang malaya kang makakilos sa puso ng bawat isa. Ang aming mga puso, O Diyos, ay pag-umapawin mo sa kagalakan sa oras na ito. At bayang aming mga puso, Panginoon, ay makita ang mga bagay na gagawin mo pa sa huling mga araw na ito. Na kami, Lord God, ay mabuhay ng mga kakaibang mga tao sa ibabaw ng lupa sapagkat we are no longer as we are before, Panginoon. Kami ay mga bagong nilalang kay Kristo. Hindi na kami nabubuhay sa ganang aming sarili. Ikaw na, Panginoong Jesus, ang nabubuhay sa amin. Kung kaya't, Lord, ang bawat mga salita ng buhay ay patuloy namin dinudulog sa iyo.
Kinikilala ko po ang aking sarili, Panginoon, na walang magagawa. Umaasa lang din po ang iyong lingkod sa inspirasyon, sa pagkilos mo ng aking puso't labi, Panginoon, upang ang mga mapagkailangan sa gabing ito ay makatanggap ng katugunan sa kanilang mga hinihinging dalangin mula sa iyo, O Diyos. Umaasa kami, Panginoong Diyos, na Ikaw ay nangungusap na ngayon pa lamang sa bawat isa, dahil ang comfort, ang kagalakan, ang kaaliwan ng aming mga puso ay pagka nangungusap ka sa aming mga kaluluwa. Kaya naman, Panginoon, gabayan mo kami habang kami ay magtatalakay ng iyong mga salita, at hayaan niyo po, Ama, na ang gabing ito ay maidagdag sa aming mga karanasan kung papaanong ikaw ay kikilos at gagawa ng mga mahimala at dakilang bagay sa buhay ng bawat isa. Hayaan, Lord God, ang iyong mga salita ay dumating sa puso ng bawat mga dumirinig nito na may kapangyarihan at may pangyayari sa kanila na sumasampalataya. Maraming salamat, O Diyos, sa mga provision mo. Salamat sa kapanatagan ng puso. Salamat, Lord God, sa kalakasan sa gabing ito. Salamat sa lahat ng mga kasiglahan na aming nararamdaman na paglingkuran ka. Bagaman ang buong araw ay naging nakakapagod dahilan sa mga kaabalahan sa trabaho at mga pinagkakitaan ng iyong mga anak. So balit sa gabing ito ay meron kaming panahon para magpahingalay sa iyong presensya. Ang tunay na kapahingahan ay nasa iyo lamang, Panginoon. Kung kaya't hayaan mo, Panginoong Diyos, na ang oras na ito iaalay namin sa iyo, ang aming mga lakas, ang aming mga kagalakan, ang aming mga tinig, upang magtumugon sa iyong pangungusap, sa iyong pagbibigay ng iyong mga salita sa bawat mga pakinig, Panginoon. O Diyos, maraming salamat sa pagpapatawad mo sa aming mga sala. Ngayon ay meron kami kapanatagan na dirinig ka sa aming mga dalangin. Purihin ka, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabing Amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang ating banal na Diyos. At binabati ko po ang lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagbati rin sa ating mahal na pastor. Hallelujah! At sa lahat ng mga nagmamahal sa salita ng ating Panginoon, sumaatin ang biyaya at mga pagpapala ng buhay na Diyos habang pinag-uusapan natin ang kanyang mga salita. Nais ko pong ating buksan ang aklat ni Lucas, chapter 18. Sabi sa verse 18, simulan po natin dito ang pagbabasa. Now a certain ruler asked him, saying, Good teacher, what shall I do to inherit eternal life? So Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. You know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, honor your father and your mother. And he said, All these things I have kept from my youth. So when Jesus heard these things, he said to him, You still lack one thing. Sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. And when he heard this, sabi sa verse 23, he became very sorrowful, for he was very rich. Can you say amen to the word of God? Tayo malayan na makaupo. Purihin ang Diyos. Hallelujah. I pray na patuloy nating tinatanggap ang comfort ng ating Panginoon, na sa taong ito ay sunod-sunod ang ating mga deacons na pinagpahinganan ng Panginoon. Hallelujah. At yun na rin ang pagtatapos ng kanilang bahagi sa takbuhin na inilagay ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Samantalang tayo na naririto pa, ang sabi ng banal na kasulatan ay isang mabungang pagpapagal. Amen? So ibig sabihin po, tayo na may mga hininga pa sa katawang lupang ito, hindi pa tapos ang ating mga pagpapagal.
kinakailangan nating gawin, kung ano ang bahagi ng pagtawag ng Diyos sa ating mga buhay, sapagkat nalalaman natin na ang buhay natin ay mayroong layunin. Amen? Meron ng Diyos purpose sa ating mga buhay, kaya ang mga anak ng Diyos ay hindi po tayo paupo-upo lang. I'm not speaking literally, I'm speaking spiritually. Sabi pa ng prophet, don't take what I say, but take what I mean. Amen? In other words, meron talaga tayong gawa na dapat gawin ay pinagagawa ng Panginoon. At kung wala ang pangunguna ng Espiritu ng Diyos, without the leadership of the Holy Spirit, hindi tayo mai-equip kung ano ang mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos na dapat nating gawin. Kaya nga tinuturuan ang iglesia, ang bawat isa sa atin ay tinuturuan sa pamamagitan ng banal na kasulatan na maging mga pantas tayo sa huling mga araw na ito. Be wise. Hallelujah. And understand what the will of the Lord is. Dahil ang karunungang nagmumula sa Diyos, hallelujah, ay tanda na tumanggap tayo ng unawa sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. So kung hindi natin tatanggapin ang pahayag, ang unawa patungkol sa kalooban ng Diyos, at ang kalooban ng Diyos ay anytime, anywhere, pwede nating mabasa sa banal na kasulatan. Wala nang pwedeng maidahilan ng mga tao sapagkat ang Biblia ay nananatili pa ring the best-selling book in the world. And yet, ilang porsyento lang kaya ang mga nagbabasa at tunay na may karanasan tungkol sa mga salita ng Diyos na kanilang nababasa. And I pray na ang iglesyang ito, ang mga salita ng Diyos na nariyan sa Biblia, nawa ito ay hindi lang letra, hindi lang titik sa atin, kundi realidad sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, ni kudlit ni tuldok ng salita ng Diyos ay mayroong pangyayari. Amen? Kaya hindi natin pwedeng i-set aside ang kahit na anong bahagi ng katwiran ng salita ng Diyos. That even Jesus Christ, our Lord and Savior, He came to be baptized through John sa River Jordan. At kahit anong pigil sa kanya ni John the Baptist, dahil ang sabi ni John the Baptist, ako dapat ang mag-alis ng sintas ng iyong sapatos. Ako dapat yung bautismuhan mo, hindi ako magbabautismo sa iyo. Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesus, gawin mo alang-alang sa pagganap ng lahat ng katwiran ng aking Ama. And the whole righteousness of the Father of our God ay na-display nang ang salita ay nagkatawang tao, and we know Him by the Lord Jesus Christ. Amen? That is His name. Yan ang pangalan ng berbo, yan ang pangalan ng salita, yan ang pangalan ng ating buhay na Diyos. Kaya ang mga tunay na mga mananampalataya na tinatawag na bride ni Kristo sa huling mga araw na ito, we do not serve God because He is God alone. We serve Him by relationship. He's our God and Father by relationship. Hallelujah. Hindi lang natin kinikilala ang ating banal na Diyos being His creation, but we have this relationship with our God. At napakasarap, napakainam, napakaganda ng isang buhay na naglilingkod sa Diyos na mayroong ugnayan sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Pwede tayong magsama all through the day, but kung wala tayong relasyon, masasayang lang ang buong araw ng ating pagsasama. We may not even attempt to talk a single topic, di ba? Baka buong araw ay nananahimik lang tayo sa mga sulok na kinaroroonan natin. But you see, when we have established this relationship with God, hallelujah, marami tayong pwedeng sabihin sa Diyos at maraming pwedeng ipangusap sa atin ng ating buhay na Diyos. Amen? Because of that relationship. Kaya sa gabing ito, alam ko na tayo pumarito, ang ating isa sa mahalagang pinagsadya natin ay ang ating
mga dalangin na idulog sa Diyos. Kaya I hope wag natin sayangin ng gabing ito, mag-open up tayo sa ating banal na Diyos. Maging tapat tayo sa Kanya kung ano ang ating mga pangangailangan sa oras na ito. At sino rito may mga pangangailangan? Lahat tayo may pangangailangan. At ang ating pag-uusapan sa gabing ito ay isang taong lumapit din sa ating Panginoong Hesus na matindi ang kanyang pangangailangan. Hallelujah. Kung ating maling babasahin sa Luke chapter 18 verse 18, at ang mga talatang ito mga kapatid ay palagi na rin nating naririnig sa mga pangangaral, nadadaanan sa mga gawain. Hindi na ito bago sa atin mga kapatid. Hallelujah. Maybe 1,000 times narinig na natin ang tungkol sa rich young ruler na ito. Hallelujah. Kabisado na natin marahil ang istorya ng rich young ruler na to. Pero ang Diyos ay mayroong special way kung paano itong ipapangusap sa bawat mga nangangailangan. May mga nangangailangan kayang kaluluwa rito. Hallelujah. A certain ruler asked him saying, "Good master." So tinawag niya ang ating Panginoon na mabuting Panginoon. "What shall I do to inherit eternal life?" So this question is the greatest question ever asked in the Bible. Would you agree? Sa lahat ng pwedeng itanong ng mga taong nagkaroon ng encounter sa Diyos at sa ating Panginoong Hesus, ito yung pinakadakilang tanong sa lahat ng mga naitanong sa ating banal na Diyos. Because we all need the eternal life. Amen? At ang napakainam rito, itong mayamang binatang lalaking ito ay tamang-tama, saktong-sakto ang taong tinatanong niya tungkol sa katanungang ito. What a great experience. What a great timing of the Lord. Hallelujah. A certain ruler asked him saying, "Good master, what shall I do to inherit eternal life?" Now, pwede nating tanungin sa gabing ito ang parehong tanong at deep inside our hearts ay tanungin natin ang ating mga kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Panginoon, taglay ko na nga ba ang buhay na walang hanggan sa oras na ito? Sino kaya ang makakatiyak? Dahil ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, hindi ito magic. Ang buhay na walang hanggan ay hindi pelikula. Ang buhay na walang hanggan, ito po'y karanasan, kaya ito'y nararanasan. Dahil lang ang buhay na walang hanggan ay karanasan ito ng isang anak ng Diyos, ito ay nahahalata at napapansin ng mga taong nakakasalamuha niya. Amen? What shall I do to inherit eternal life? Alam natin ang salitang inheritance, that's your portion. In other words, ang mga anak ng Diyos, hindi pwedeng wala kang buhay na walang hanggan. Kapag ikaw ay predestinated seed, kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi po maaaring hindi mo taglay ang portion na ito na tanging sa Diyos lamang nanggagaling. No kings, no kingdoms on earth can ever give you eternal life except God Himself through the Lord Jesus Christ. That's the assurance and that's the sure thing na tinuturo at nalalaman natin sa banal na kasulatan. Verse 19, Jesus said unto him, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, wala, maski isa, kundi ang Diyos lang," sabi ng ating Panginoon. So in a way, ang Panginoon ay tinuturuan ang taong ito na kilalanin ang kabutihan ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. You know the commandments. So, tignan ninyo, pansinin ninyo, bantayan ninyo ng maigi ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa tagpong ito. You know the commandments. Nalasas mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw,
Huwag kang sumaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina. So we know that, di ba? Yan yung mga bahagi ng Ten Commandments. Amen? Bercholo, wala dyan yung huwag kang maglilingkod sa anumang inanyo ang larawan, kundi paglingkuran mo lang at sambahin ang tunay na Diyos. Kung ating nasusundan ang pangungusap ng ating Panginoon, ng kanyang sinabi na walang mabuti maski isa, yan ay pagpapakilala na huwag kang maglilingkod sa ibang tinatawag na mga Diyos. Dahil hindi totoo mga Diyos yan, kundi mga Diyos-Diyosan. Mga inanyo ang larawan. Kaya nga ang bilin ng banal na kasulatan, ang bilin ng Diyos kay Moises na ipangusap sa bayan, huwag mag-aanyo ng mga inanyo ang larawan pagkatapos ay kanilang luluhuran. Ano man mga larawan na makita nila sa langit, hallelujah, sa karagatan, sa lupa, sa lahat ng mga space, mga matters na nilikha ng Diyos, ay wag na wag gagawa ng larawan para ito'y luhuran at paglingkuran. Dahil nalalaman natin mga kapatid, may isang larawan lang na pwede tayong maglingkod, at yan ay walang iba kundi ang larawan ng Diyos na dilitiba, this good Master, the Lord Jesus Christ. Siya lang ang larawan na dapat nating luhuran. Siya lang ang larawan na dapat nating sambahin. Because when you serve that image, you serve God Himself. Hindi ka nagkakamali sa iyong pagsamba at paglilingkod. Hallelujah! Dahil sa iyong larawan na may mata na nakakakita, may pakinig, may tenga nakakarinig, may kamay na kumikilos at gumagawa. Yan ang larawan ng hindi nakikita na Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, makikita mo lang ang Diyos pag malinis na ang iyong puso. When your life is sanctified by the blood of the Lamb. Makikita mo na si Jesus Christ ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. You know the commandments. So inisa-isa ng ating Panginoon sa rich young ruler na ito, ang nilalaman ng Ten Commandments. And He said, all these things have I kept from my youth up. So look at the testimony of this rich young ruler. Lahat ng mga binanggit ng ating Panginoong Hesus ay kanyang iningatan. Buhat pa raw ng kanyang pagkabata. Hallelujah. So lahat ng mga kautusan na ito ay kanyang iningatan mula sa kanyang pagkabata. Look at this reasoning, no? Magaling ang rich young ruler na to sa pagre-reason sa harapan ng Panginoon. At totoo naman, sinong hindi maniniwala? It will not be written here kung hindi totoo na ang young ruler na ito ay naging matapat siya sa kautusan. Sinunod niya ang lahat ng mga utos ng Diyos sa bayan. At nang marinig ng Panginoong Hesus ang mga bagay na ito, He said unto him, now this is a great opportunity now for the Lord to say something sa rich young ruler na ito. Now when Jesus heard these things, He said unto him, yet, one word, three-letter word lang yan, Yet, pero napakahalaga niyan, malaman po yan, mga kapatid, yung salitang yet na yan. It will cause the whole, your whole life. Ganyan kahalaga yung salitang yet na yan. Na kung mamimiss mo yung ibig sabihin ng Panginoon sa salitang yet na yan, you will miss it the whole of your life. Yet lackest thou one thing. Gayon man, ang sabi rito, kulang ka ng isang bagay. Kaya mga kapatid, gaano man tayo pinagpala ng Diyos ng lahat ng mga material things, gaano man tayo pinagpala ng Diyos ng lahat ng mga spiritual gifts, ano man ang mga pagpapalang dumating sa atin ay pinagpala sa atin ng Diyos, you should recognize this one thing. Lagi mo pa rin isipin na may kulang ka pa rin. May kulang po hindi po kulang-kulang, kundi may kulang lang. Iba po kasi yung kulang-kulang. Hallelujah. So lagi mong i-recognize, dahil hindi pwedeng lahat na lang ng bagay ay
taglayin mo sa iyong buong buhay. And that is like Laodicea, di ba? Revelation chapter 2. Ang sabi ng Laodicea, wala na kaming kailangan pa. Mayaman kami. Lahat ng goods meron kami. Lahat ng mga material na bagay meron kami. Hindi na kami magkukulang pa. We have all things. That's the spirit of Laodicea. Hallelujah. 2,000 years ago, nang makita sa vision ni Apostle John, now is the reality. Ngayon natin nasasaksihan kung papaanong ang espiritu ng Laodicea ay rampantly, very evident sa ating panahon. Hallelujah. Na ang mga tao ay hindi na nagpapaturo. Ang mga tao ay marunong na sa kanyang sarili. Hindi mo siya pwedeng salingin, hindi mo siya pwedeng sawayin, hindi mo siya pwedeng paalalahanan, sapagkat iniisip niya sa kanyang sarili, mayroon na siya ng lahat ng mga bagay at hindi na siya mawawalan pa. Pero ang sabi ng Panginoon sa Laodiceang ito, hallelujah, ikaw ay maralita, dukha, kahabag-habag, hubad, hallelujah, at miserable. Yan ang kalagayan ng sanlibutan ito. When Jesus heard these things, He said unto him, Yet lackest thou one thing. Sell all that you have. Ibenta mo lahat ng mayroon ka. And distribute unto the poor. And you shall have treasure in heaven. Bantayan natin ang maigi ang conversation ng ating Panginoon at nitong young ruler. So, ibenta mo lahat ng mayroon ka, ipamahagi mo sa mahirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Hindi ba ang kayamanan, napakalaki ng value niyan? Kaya nga yan, treasure eh. At ang kayamanan, sabi ng banal na kasulatan, sa aklat ng Mateo, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Pagpapakita lang mga kapatid na ang kayamanan, mayroong malaking value yan sa taong nagtataglay nito. Gayon pa man, depende kung anong uri yan ng kayamanan. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ang masamang puno ay nagbubunga ng masamang bunga, at ang mabuting puno naman ay nagbubunga ng matuwid, ng mabuting bunga. So, depende kung anong pagkauri. Depende kung anong uri ng kayamanan yan. Hallelujah. Now, Jesus is speaking spiritual things sa harapan ng young ruler na ito, no? While Jesus is talking about selling all things that this young ruler had in his life and distributing all these sellable properties, di ba? Sa mga mahihirap. And you shall have treasure in heaven. So merong trading na mangyayari. Kung ibebenta mo yung mga kayamanan mo na nasisira, nabubulok, nananakaw, lumilipas, lumuluma, kung ibenta mo yan at ipamahagi mo sa mahihirap, magkakaroon ka naman ng kayamanan sa langit. So sa bawat kayamanan mo dito sa mortal life na ito na iyong i-give up para alang-alang sa katwiran ng Diyos, the more you are heaping up treasure in heaven, the more na ikaw ay nagpapayaman ng mga espiritual na mga bagay. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, idadagdag ng Diyos kung ano ang kulang sa ating mga pananampalataya. Sa pananampalataya, idagdag mo ang virtue. Sa virtue, idagdag mo ang knowledge, ang patience, temperance, ang godliness, brotherly kindness, etc., etc. Kung anong kulang sa ating pananampalataya, madadagdagan yan habang nililay down mo sa paanan ng ating Panginoon lahat ng mga bagay na humahad lang sa iyo para tamuhin ang buhay na walang hanggan. Because our
the main thing here is your portion for the eternal life. That's the main discussion here. Upang tanggapin mo ang iyong portion, para tanggapin mo ang iyong bahagi na buhay na walang hanggan, may bagay na dapat kang bitawan sa buhay mo dito sa lupa. The more you give up things on earth, the more you're gaining treasure in heaven. Lalo kang yumayaman na lalaki at babae ng mga anak ng Diyos. Amen? Ang buong sanlibutan, yumayaman sa maruruming paraan. Nariyan ng iba't ibang mga lords, di ba, ng sanlibutan. May mga wedding lord, may mga drug lords. Iba-ibang mga lords. At sa mga lords na yan, maraming yumayaman. Ay gaano karami doon sa Candelaria ang mga yumaman sa pagwe-wedding. Andun, maraming mga wedding lord doon eh. Gaano karami ang yumaman sa mga masasamang paraan sa ibabaw ng lupang ito. The more na marami kang alam na mga masasamang pamamaraan, masasamang mga bagay na hindi matuwid sa harapan ng Diyos, the more na magkakamal ka ng salapi sa ibabaw ng lupang ito. Pero the more na binibitawan mo naman isa-isa lahat ng mga ganansya, all the gains that you have gained from this world, bago mo natunghayan ang biyaya ng Diyos, habang binibitawan mo yung mga bagay na yan, pinagyayaman ka naman sa pananampalataya. At ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay itinalaga para magsiyaman sa pananampalataya. Hallelujah! Ang buhay natin ay talagang nakatalaga para yumaman sa pananampalataya, mga kapatid. Kung kaya't, I hope na ang ating mga puso, hallelujah, ay mayroong matinding value pagdating sa mga heavenly treasure. Hallelujah. Kaya sino rito mga mayayaman? May mayayaman ba dito? Brother Cholo, nalilito na ako dyan sa tinatanong mo. Ano bang tinutukoy mong mayaman? Mayaman ba sa mga material na bagay? Yung mapira? Di ba? Mapira daw. O mayaman sa pananampalataya? Pero ang tinatanong ko, sino mayaman sa pananampalataya sa gabing ito? Amen? Huwag kayong mahiya. Kasi yung mga mayayaman sa salapi sa ibabaw ng lupang ito, yung iba ayaw umamin na mayaman sila at mapera dahil baka hingian eh. Baka requestan na baka pwede naman patayuan mo kami ng ganito ganyan, bilihan mo kami ng ganito ganyan, libre mo naman kami. Kaya minsan yung mga anak ng Diyos minsan na pinagyayaman materially ay nananahimik na lang minsan kasi ayaw na makalibre siya eh. Ayaw ng libre. Pero mga anak ng Diyos, wag din natin samantalahin ang mga pagpapalang material na ipinagkakaloob sa ating mga kapatid. Because we know all things have a purpose. Amen? Meron tayong mga sukat-sukat na tinanggap at pananagutan natin, of course, kung paano natin ginagamit ang mga pagpapalang ito na ibinibigay sa atin ng ating banal na Diyos. Amen? Kaya kapag ka merong anak ng Diyos na alam nating mapera, sa Diyos ka pa rin lumapit. Amen? Dahil anong magagawa ng salapi sa ating mga pangangailangan? Ang sabi ng banal na kasulatan, kahit man sa panahon ng kabagabagan, ang lahat ng mga material na bagay ay hindi tayo niyan maililigtas. Amen? Kaya nga magkaroon tayo ng spiritual mindset, mga kapatid. Na kapag nalalaman natin ang kapatid na sumasagana materially ay hindi na mapagsamantala ang mga anak ng Diyos na dikit ka ng dikit doon sa may mga financial gains. Kay Kristo tayo dumikit, mga kapatid. Nasa Kanya ang lahat ng ating mga pangailangan. And imagine, kahit yung kapatid natin na sa biyaya ng Diyos, pinagyaman sa lahat ng mga material na bagay, hindi niya yun tatanggapin. Libang ang Diyos din ang nagkaloob. Amen? Pero magpasalamat tayo na tayo pinagyaman sa pananampalataya muna upang magamit natin ang mga material na mga pagpapala ng Diyos ayon sa Kanyang katwiran. Amen? Kaya minsan mga anak ng Diyos talagang
Dahil sa pinagyaman sa pananampalataya, kahit anong dating ng mga material ng mga blessing, di ba? Wala talagang maitabi sa bangko. Bakit? Dahil itinutulong sa pangangailangan ng iglesia. Amen? It doesn't matter kung makapag-ipon siya o hindi. It doesn't matter kung, hallelujah, mamit niya yung kanyang mga pangangailangan. What matters is, nakikilala mo ang iyong bahagi sa katawan ng Panginoon and you know the purpose of that blessing. At ang sabi ng banal na kasulatan, He takes care of you. Siya yung nagmamalasakit sa iyo. He cares much for you. Siya yung bahala sa mga pangailangan natin, mga kapatid. Amen? Kasi natutuwa ang Diyos kapag alam niyang may pangailangan ka, pero iniisip mo pa rin ang pangangailangan ng iba. What is that? That is divine love na hindi pwedeng gawin ng sinuman. Liban na muna ang Diyos, makilala niya sa kanyang buhay. Because this cannot be attributed to man. None is good. Walang sino man ang mabuti, kundi ang Diyos lang. Hallelujah. Kaya kapag ikaw ay nakaranas ng kabutihan sa iyong kapatid, magpasalamat ka sa Diyos, purihin mo ang Diyos. Ang Diyos talaga ang mabuti na nag-provide sa iyo ng pangailangan mo. Ang Diyos talaga ang mabuti na gumawa ng dakilang gawa sa iyo. And of course, we appreciate ang mga vessel, mga instrumentong ginagamit ng Diyos. Hindi pwedeng hindi. Amen? Hallelujah. We give the due honor to God while we appreciate the way God has provided all things for all of us. Hallelujah. So napakaganda ng sinabi ng Panginoon, and you shall have treasure in heaven. Siguro nag-i-imagine kayo ng mga ginto, mga jars na gawa sa ginto, mga pilak, mga gold, mga tanso na nandun sa langit? No. Pero alam niyo mga kapatid, pag na-rapture na tayong lahat, mapupuno ng mga ginto ang langit. Sapagkat dito iniipon ng Diyos ang mga makalangit na kayamanan that one day, magsasama-sama tayo roon. We are the treasure of heaven because of the Lord Jesus Christ. Now, sabi rito, lahat yan, ginawa ko na mula pagkabata ko. Napakaganda ng patutuon ng taong ito. Marahil, he's very religious. Masunurin siya sa kautusan. Hindi lang siya kilala sa, because remember, hindi lang siya mayaman, he's a ruler. So meron siyang posisyon, may reputasyon siya. Hindi siya basta-basta mayaman lang, kundi kinikilala talaga siya sa lipunan. May masasabi to talaga sa buhay. He's someone na talagang igagalang mo, irerespeto mo. He's a rich young ruler. At mula sa pagkabata niya ay na-exercise niya na ang kautusan. At nang marinig nga ito ng ating Panginoon, may kulang pa rin pala siya. So you can imagine kung paano ang rich young ruler na ito ay somehow, in some way, ay merong spirit of Laodicea na siguro iniisip niya sa kanyang sarili ay lahat mayroon na siya. Hindi na siya mangailangan. Nasa politika siya. Di ba? Mayaman siya. He can control everything. Pansinin ninyo yung sumunod dito. You shall have treasure in heaven. Napansin ninyo dyan yung colon. Hallelujah. So, ibig sabihin ng colon, yung susunod na talata, yung susunod na sentence ay may kinalaman sa unang mga sinabi ng ating Panginoon. Hallelujah. So, they are correlated. Sabi rito, come, follow me. Nandiyan ba kayo? Matapos na sabihin, advisean ng ating Panginoon, pangaralan ng ating Panginoon, ng young ruler na ito, na ibenta mo lahat ng meron ka at ipamahagi mo sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, sumunod ka sa akin. Come, pumarito ka at sumunod ka sa akin. Nakakasunod po ba tayo mga kapatid? Hallelujah. And when he heard this, he was very sorrowful, for he was very rich. Very rich. Sobrang yaman ng taong ito. Sobra siyang nalumbay, hindi lang dahil sa pinabebenta sa kanya ng Panginoon ng lahat ng yaman niya,
Hindi lang dahil sa pagkatapos mabenta ay i-distribute sa mga mahihirap. Pagkatapos ng paghirapan, pagpagalan, pagkatapos na kanyang pagpawisan, lahat ng yaman na naipundar niya, ipapamigay niya lang sa mga mahihirap. Ang sakit. Pero sino kaya rito, mga anak ng Diyos, na kung may i-require sa atin ng ating Panginoon, kahit gaano mo yan pinagpagalan, you do honor the Lord na wala kang tatanggapin, liban na ito'y pagkaloob sa iyo ng Diyos, magiging madali sa iyong sundin kung ano ang instruction na ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Pwedeng tingnan natin, mahalaga yung sinabi ng Panginoon, sell everything that you have and distribute to the poor. Pero alam niyo isang bagay, nakapagpukaw ng atensyon ko, yung sinabi ng Panginoon sa dulo, come and follow me. Naintindihan po ba natin? In other words, sinasabi ng Panginoon na ang kulang sa taong ito ay walang iba kundi ang isang matuwid na, yung kulang sa mayamang ito ay walang iba kundi leader. Yun yung bagay na higit na nakatawag ng aking pansin sa sinabi ng ating Panginoon, sapagkat paano mo nga ba masusunod ng Panginoon kung hindi siya ang leader ng buhay mo? Paano mo nga ba magagawa yung mga bagay na against sa lahat ng mga bagay na iyong pagnanasa at kagustuhan bilang individual na tao? O sabihin na natin bilang isang individual na believer, isang individual na anak ng Diyos. Paano mo nga ba magagawang gawin at sundin ang mga pinagagawa ng Diyos if you don't recognize Him as your leader? If Jesus is not a leader to you, why would you follow Him? Diba? Kung hindi mo siya tinuturing na leader, bakit mo siya susundin? Pero ito na nga ang ipinapangusap ng Panginoon sa young ruler na ito, sa lahat ng mga mayayaman. Hallelujah! May kulang kayo at walang iba kundi ang leader. Ang leadership ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Alam niyo, hindi na mahirap na bitawan yung mga bagay na hindi natin mabitaw-bitawan sa Christian life natin. Hindi yan magiging issue. Hindi na yan magiging mahirap sa isang anak ng Diyos kung kinikilala niya ang Panginoon na leader ng kanyang buhay. Amen? Kaya ang pag-uusapan natin sa gabing ito is life without a leader. Isang buhay na walang pinuno. Isang buhay na walang leader. Ipinapakita lamang nito mga kapatid na hindi tayo pwedeng mabuhay na wala tayong leader. Somehow, somewhere, kinakailangan may tinitignan tayong isang leader sa buhay na ito. Alam niyo kung bakit? Dahil kung dedepende lang tayo sa ating sarili bilang tao, iisipin mong matalino naman ako maalam naman ako, marunong naman ako mayaman naman ako. Marami akong alam. Marunong akong magmekaniko, marunong akong magtechnician, marunong akong so and so forth. Hindi ko kailangan ng tulong ng sino man. Jack of all trade ako Multi-talented kaya ito. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa ganong perspektibo sa buhay, mga kapatid. Dapat natin kilalanin na talagang there must be someone who is greater than us. And that someone who's greater than us should always lead us the way. Siya yung laging dapat na manguna sa atin, siya dapat yung kusang loob na nating susundin. Dahil someone greater than us will always take care what you need. Not what you want, but what you need. Kaya, kung ang young ruler na ito ay kinilala lamang niya ang ating Panginoon as a leader, ay hindi na mahirap sa kanya sundin kung ano ang pinagagawa ng Panginoon. So napakahalaga po nun, mga kapatid. At basahin natin ang John chapter 16 verse 7. Dahilan sa ang pinag-uusapan natin is life without a leader. Napakahalaga po nito dahil
Kahit naman ang banal na kasulatan ko inyo maalala sa Matthew chapter 5 muna. Sa chapter 15 verse 14. Sabi rito, let them alone, they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Pabayaan ninyo sila. Ang tinutukoy dito ng ating Panginoon ay yung mga Pariseo at mga Saduseo, ng mga false leaders sa panahon na yan. Pabayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Dito pa lang sa verse na ito, maintindihan natin kung gaano kahalaga ang leader, ang taga-akay, mga kapatid. Leader is not a boss. Gusto ko lang magkaroon ng same thinking tayo sa gabing ito, mga kapatid. Ano? When you say leader, hindi ibig sabihin ang leader ay boss. Ang leader, mga kapatid, is someone na mag-guide sa iyo. Someone na magtuturo sa iyo sa tamang direksyon na dapat mong lakaran. Leadership means, hallelujah, someone na magtuturo sa iyo o kung papaanong mapabuti pa ang iyong buhay. Bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Because life without a leader is a directionless life. Isang buhay na walang direction. A life without direction, a life without guidance. That's the kind of life without a leader. Kumbaga, ang buhay ng isang tao ay pwede nang mapariwara kapag walang leader sa kanyang buhay. Kapag walang leader ang kanyang kaluluwa. Hallelujah. So, kagaya ng binasa natin kanina, kapag ang mga leader ay mga bulag, ay mahuhulog sila kapwa. Yung mga inaakay nila ng mga bulag din, mahuhulog sa hukay. In other words, pare-parehong mapapahamak yung blind leader at saka yung mga blind followers. Naintindihan po ba natin? At when we talk about leadership, mga kapatid, napakaganda nito at napapanahon ito dahil ang panahon ng Iglesia, ang huling panahong ating kinabubuhayan, the last church age, Laodicea, dito sa panahong ito, balitang-balita ang pagnanasa ng mga tao para maging angat kaysa sa iba. Di ba? Kaya nga yung political system ng buong mundo, dito lang sa ating bansa sa Pilipinas, napakagulo. Isang posisyon pinag-aagawa ng napakarami. Hallelujah. Kaya kapag hindi nanalo ay marami mga kontrobersiya na nagaganap sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ito na yung nagiging trend sa ating panahon. Bawat isa ay gustong maging leader, bagaman hindi siya tinawag sa ganong bagay. Naalala ko palagi yung nababanggit ng ating mahal na Pastor Franco nang siya'y nabubuhay. Bata pa ako at binata noon. Hallelujah. Lagi kong naririnig sa kanyang mga pangaral na kapag ang isang brother ay nakabasa lang ng mga booklet, nakabasa lang ng mga spoken word, eh gustong-gusto nang mag-preacher, gustong-gusto nang magpastor. Kahit na hindi naman tinawag para mangaral, hindi naman tinawag para sa ganong ministeryo, ay talagang natikman lang yung sarap ng mensahe ay gusto nang gawin yung bagay na hindi naman binigay para sa kanya ng Panginoon. Yan, alala ninyo, laging binabanggit yan ng ating mahal na pastor. Isang linggo pa lang nakakabasa ng life story ng prophet ay gusto nang magpastor. Kaya marami mga pastor sa ating panahon na wala namang inaakay. Wala namang mga tupa. How can you be a pastor without the sheep? Di ba? Hallelujah. At ganun din, lalo na sa ating panahon, mga kapatid. Kaya nga, sa Instagram lang sa Facebook lang, sa TikTok lang, sa YouTube lang. The more followers you have, the wealthier you are. Tama po ba? Kaya maraming mga vloggers, maraming mga YouTubers, mga Instagrammers, TikTokers, Facebookers,
Marami sa kanila ngayon ang talagang ginagawa lahat ng mga katatawanan at nakakababang kalagayan sa buhay para lang dumami ang kanilang mga followers. Yan ang mundong ating ginagalawan ngayon. Everyone is looking for leadership, but not the leadership that Jesus is introducing to this young rich ruler. Dahil kung meron mang matuwid, a good leader, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lang ang matuwid na leader na makakaakay sa atin upang tayo ay lumakad ng matuwid sa kanyang harapan at hindi tayo mapahamak sa dulo ng ating paglalakbay dito sa lupa. Hallelujah! Maganda sana yung follower ka ng isang tao, basta yung taong yan, follower ni Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, be ye followers of me as I am of Christ. So hindi masama maging follower tayo ng sino man, basta ang sino man na yan ay follower ni Kristo. Dahil yung sino mang follower ng taong yan, wala ring susundin kundi kung anong sinusunod ng taong kanyang tinuturing na leader. Amen? Tingnan ninyo, ang daming mga nakikarried away ang mga emotion kapag ang isang top-earning vlogger, YouTuber, bibili ng daan-daang libong mga pang-donate sa mga mahihirap at lalong dumadami yung kanilang mga followers. Pero ang hindi alam ng mga followers na ito kung gaano kadoble, katriple ang bumabalik na yaman o mga ganansya, mga financial sa mga vloggers na ito sa isang video lang. Akala ng mga taong ito natulungan sila dahil yun lang naman ang gusto nila. Pero sila yung tumutulong pa sa mga vloggers na ito para lalong magpayaman. Di ba? Magkaroon ka lang ng isang video na nagpakain ka ng 1,000 Kung hindi, milyon-milyon ang magiging viewers mo. Kung gumastos ka ng 100,000, ang kikitain mo sa isang video ay maaring umabot ng mahigit 1 milyon. Dahil sa dami ng mga makikarried away sa video mo. So that's the kind of spirit we have and we're witnessing sa mundong ating ginagalawan, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, ingatan natin ang ating sarili. Dahil sa huling mga araw, maglilitawan na marami mga false teachers, false preachers, false anointing. Hallelujah. At kapag ang isang tao, hallelujah, inailagay sa isang mataas na kalagayan, katulad nitong young ruler na ito, napakahirap ng turuan, napakahirap ng paalalahanan. Diba? And yet, we need the leaders. Ang ating music ministry, hindi pwedeng walang leader. Ang ating youth ministry, hindi pwedeng walang leader. Ang ating kitchen, hindi pwedeng walang leader. Diba? Ang ating Sunday school, hindi pwedeng walang leader. At ang kabuuan ng ating ministry dito, hindi maaaring wala tayong pastor. Kaya magpasalamat tayo na binigyan tayo ng pastor. Amen? Hindi pwedeng walang leader. Kahit man, kung babalikan natin ang 1,000 years na lumipas, hallelujah, ang bayan ng Diyos ay hindi pwedeng walang mga propeta na ginamit ng Diyos bilang leader ng bayan. Di ba? Nandyan ang mga prophets, nandyan ang mga judges na ginamit ng Diyos. And before these prophets came into the scene, we know, hallelujah, kung paanong si Abraham ay leader sa kanyang sambayanan, kung paanong si Moses ay leader sa bayan, at ang pumalit sa kanya si Josue, and then sumunod ang marami mga propeta. Hanggang sa New Testament, mga kapatid, ang iglesia ay pinamumunuan ng mga spirit-filled na mga apostles. Hallelujah! At ang mga apostol natin, hallelujah, they are being led by the Lord Jesus Christ. Kaya nga sa Ephesians chapter 5, di ba? Ang ulo ng lalaki ay ang ating Panginoong Hesus at ang ulo ng babae ay walang iba kundi ang kanyang asawang lalaki. It's not just being the head, but it's about the leadership na inilagay ng Diyos para maging pamantayan ng ating mga buhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. That's why ang ating Panginoon ay gayon na lamang ka-concern sa mga generations na dumarating. Ang bilin niya kay Moses, hallelujah, nang isulat ang kautusan, ituro mo ito sa iyong magiging mga anak at sa mga magiging mga anak ng iyong mga anak at sa magiging mga anak ng magiging mga anak ng magiging mga anak ng magiging mga anak ng iyong mga anak. Napakahalaga ng mga bagay na ito
na ang Diyos ay magpapalitaw ng mga leader para ang mga concern ng Diyos sa ikabubuti ng kanyang mga hirang, ng kanyang mga elect, by His foreknowledge ay kanyang maproteksyonan, maalagaan. Natutuwa ba tayo na ang concern ng Panginoon ay walang iba kundi tayo? Amen? Do you feel the love of God na siya yung nagmamalasakit sa atin kahit na maramdaman natin na parang wala na nagmamalasakit sa atin, nariyan ng Diyos. Siya ang bato, hallelujah, the rock of ages, na hindi naluluma, na laging nagmamalasakit sa ating mga pangailangan. So, napakahalaga sa Diyos na maglagay ng leader. Because God Himself is the leader of His predestinated leaders. Kaya nga nabanggit natin, mahal na pastor, sa nakalipas sa pangaral niya, make your calling and election sure. Dahil sa pamamagitan ng pagkilala mo ng iyong pagkatawag at pagkahirang, hallelujah, ay hindi ka mahuhulog sa hukay, kagaya ng binasa natin kanina. Amen? You will not fall. Kapag meron kang kinikilalang leader, hindi ka makikinig kung kani-kanino lang dyan, di ba? Dahil pinag-iingat nga tayo sa panahong ating kinabubuhayan. God knows the condition of this world na ating kinabubuhayan. Alam ng Diyos, kaya kumpleto ang salita ng Diyos para mag-warning sa atin. Amen? So, basahin na natin ang John chapter 16, verse 7. Sabi po rito sa verse 7, siguro mas magandang simulan natin dito sa verse 5. But now I go away to Him who sent me. And none of you asked me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send Him to you. And when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin, because they do not believe me. Of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. Of judgment, because the ruler of this world is judged. So, tatlong testimony, tatlong pagwi-witness ang mararanasan natin kapag ang ating Panginoon ay umalis at dumating ang Helper. We know the Helper. Amen? Ang Helper ay walang iba kundi ang Holy Ghost. That's our leader in our generation. That's our leader in our time. Di man natin kasama physically ang ating Panginoon, pero sabi niya sa mga talatang ito, kinakailangang ako ay umalis dahil advantage ninyo yan na ang ating Panginoon ay kinakailangang umalis. In other words, kinakailangang ibigay niya ang kanyang buhay, magmistulang mamamatay siya upang sa ikatlong araw ay siya'y muling mabuhay at kanyang isusugo ang Espiritu Santo at hindi mangungusap ang Espiritu ng kanyang sarili kundi kung anong sinabi lang ng ating Panginoon. It's the same Jesus Christ in the form of the Holy Spirit. Kaya kapag nariyan sa iyo ang Holy Spirit, nariyan si Kristo sa buhay mo. It is expedient. It is to our advantage that, hallelujah, ang ating Panginoong Jesus ay umalis na at tumungo sa kaluwalhatian ng kanyang Ama. Napakahalaga. Bagaman, alam ng ating Panginoong Jesus na ang kamatayan ay mahapdi, masakit. Di ba? Patutuo yan ni Apostol Pablo sa Aklat ng Korinto. Oh, death, where is thy sting? Kamatayan, nasaan ang iyong kirot? Kamatayan, nasaan ang iyong sakit? Nasaan ang iyong hapdi? Narito, nilamon ng buhay ang kamatayan. Hallelujah. So alam ito ng ating Panginoong Jesus kung gaano kakirot, kahapdi, kung gaano kasakit ang kamatayan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, kung sa kanyang kalooban lang, ay gusto niyang lumampas yung saro. Ibig sabihin,
sana wag na lang mangyari sa akin ang kalooban ng aking Ama. If the sting is the concern, if the sting of death is the concern, ayaw sana ng Panginoon. Pero dahil siya ang concern, tayo ang concern ng ating Panginoon, dahil nagmamalasakit siya sa atin, dahil nakita niya na tayo, before tayo lumitaw sa ibabaw ng lupa, na mga ngailangan tayo ng leader, mga ngailangan tayo ng Panginoon, ng Diyos sa ating mga buhay, ibinigay ng anak ng Diyos ang kanyang sarili para mamatay instead of us. Ibinigay niya ang kanyang sarili, siya ang namatay sa halip na tayo. Hindi ba dapat napurihin natin ang ating Panginoon? Wala tayong ginawa in the first place. Ang Diyos ang maraming ginawa sa ating mga buhay. It is for our advantage. Hindi natin tataglayin ang tunay na buhay. Hindi natin tataglayin ang buhay na walang hanggan. Kung hindi ang ating Panginoon nagbigay ng kanyang sarili. Sabi ng banal na kasulatan, kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. Amen? Alang-alang sa atin ng mga kasalanan. Siya ay naging kasalanan upang tayo ng mga makasalanan ay maging matuwid sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! It is for our advantage. Dahil hindi natin mararanasan ang kapangyarihan, ang katwiran, ang pagpapala na inilaan ng Diyos sa makalangit na dako, kung hindi aalis ang Panginoon at muling dumating sa pamagitan ng Espiritu Santo. Now, kung mahalaga sa atin ang ating Panginoon ay pumarito sa anyong laman, pero nga, sabi ng banal na kasulatan, hindi na natin siya nakikilala na ayon sa laman. Amen? Hallelujah! Kung mahalaga sa atin bilang mga mananampalataya ang pagparito, ang unang pagparito ng ating Panginoon sa anyong laman, anyong alipin, dapat din natin maintindihan ang pagparito ng Panginoon sa inyong Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagbabautismo ng Espiritu ay napakahalaga rin. Amen? Dahil hindi mo mararanasan ang buhay sa pananampalataya libang ang Espiritu Santo ay dumating na muna sa ating mga espiritu at kaluluwa. Well, ang ating Panginoon ay kumilos physically sa panahon ng mga apostol. Siya yung laging nagtuturo, nag-guide, nagsasaway, nagpapaalala sa mga alagad. When the disciples have the tendency to politicize, maging political-minded, nagsasaway ang Panginoon. Naalala ninyo yung magkapatid na si John ba yan at si James? At ang kanilang ina ay lumapit sa Panginoon. At ang sabi ng kanilang ina, ilagay mo sa kanan ko si ganito at ilagay mo sa kanan mo si John at ilagay mo sa kaliwa mo si James para sila yung maging pinakadakila sa iyong kaharian. At ang sabi ng Panginoon, ang gustong maging dakila, siya muna ang maglingkod. So kung gusto mong marating, hallelujah, ang mataas na kalagayan sa buhay, ikaw muna yung pakumbaba, ibaba mo muna yung sarili mo at maglingkod ka. Hindi ba't parehong-pareho yan ang encounter ng Panginoon sa young ruler na ito? Dahil kung hindi pinababa ng Diyos ang puso ng sinuman, dahil sa tindi ng mga kayamanan na maaring mayroon ka, hindi mo yan magagawang ipaubaya sa kalooban ng Diyos. Liban na lamang ang Panginoon ang humipo sa iyong puso. Si Sapira na nga lang at saka sino yun? Si Ananias ba yun? Yung mag-asawa. Na pagkatapos nilang ibenta yung kanilang mga property, ay pinangako na ibibigay lahat sa paanan ng mga apostol, pero hindi sila nagtapat. At ang sabi ng banal na kasulatan, sa bibig ni Apostol Pedro, nagsinungaling kayo laban sa Espiritu Santo. At sa oras na yun ay kinuha ng Panginoon ng buhay. Dahil nga, hindi ka pwedeng mangako na hindi ka mapupuspos muna ng Espiritu para magawa mo yung pangako mo. Maaring tayo ay pinagpala ng mga bagay na pwedeng gamitin sa mga fellowship, sa iglesia, sa mga pangailangan ng church. When the time that you have dedicated your car for the ministry,
Narinig na yan ng Panginoon. Nang ipinangako mo ang sasakyan mo sa gawain ng Diyos, nang ipinangako mo ang lupa mo, ang bahay mo, at anumang mga kayamanan na mayroon ka para sa Panginoon, narinig na po yan ng Panginoon. God has honored that, and if you honor that, do it for the glory of the Lord. Amen? Hindi yung sa umpisa, masaya ka, masigla ka, ipagamit, ipinanalangin pa sa iglesia, ipagamit sa gawain ng Diyos, then later on, hallelujah, nandun sa mga rentahan, nandun sa mga negosyo, araw ng Sunday, hindi magamit sa gawain. So maganda siguro mga kapatid, balikan natin ang ating mga pangako sa Panginoon. Because only the Spirit-filled will have the power to do what comes out of his or her mouth para sa kaharian ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So kung meron tayong mga pinapangako sa Panginoon ay sikapin natin na maging consistent tayo sa mga bagay na ipinapagamit natin sa Panginoon. Amen? Okay lang ba kayo mga kapatid? Hallelujah. So, hindi magiging mabigat at mahirap sa isang tao na pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos bilang kanyang leader. And that is the very reason kung bakit ang sabi ng Panginoon sa young rich ruler, come and follow me. Jesus is talking about his leadership to this young ruler. Pero paano nga ba magpapasakop itong young ruler na ito? Iniisip niyang leader din siya. Iniisip niyang mataas din siya. So hindi siya magpapasakop, hindi siya magpapaturo. Pero alam ninyo, ang ating Panginoong Hesus ay magandang larawan at halimbawa ng tunay at napakainam na leadership. Dahil nang ipinanganak ang ating Panginoon, hallelujah, ating mababasa sa Luke chapter 2, siya ay pinanganak na sinasaksihan ng mga shepherds sa kanyang paligid. Luke chapter 2 verse 8, and there were in the same country shepherds abiding in the field. So mayroong mga pastol sa panahon na ipinanganak ang ating Panginoon, keeping watch over their flock by night. So binabantayan nila ang kanilang mga tupa sa gabi. And we are the flocks of God. Amen? Sa panahon ng gabi, may bantay tayo palagi. Sa panahon na mahimbing ang tulog mo, huwag kang mag-alala. Protektado ka ng iyong leader. Hindi ka magagalaw ng kaaway kung una sa lahat ay pinagkatiwala mo ang iyong kaligtasan sa iyong leader. Verse 9, and lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. So, bumisita ang kalulatian ng Diyos sa mga shepherds na ito, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. So how come ng ating Panginoon, who is a leader to the church, a leader to our souls and our spirit, ay ipinanganak siya, dumating siya doon sa paligid ng mga shepherds, ng mga pastor, ng mga pastol. Ipinapakita lang nito mga kapatid, yung nang sinabi ng ating Panginoon, yung gustong maging dakila, siya yung unang maging servant, ginawa ng Panginoon. Before he became the leader of the church, we know he's the leader of the church. He doesn't need to become the leader of the church. He's truly the leader of the church. But what am I telling you, church? Hallelujah. Napakaganda ng paghahalimbawa sa buhay ng ating Panginoon bilang leader. Dahil ipinakita niya ang pagpapasakop bago nagmaterialize sa kanyang buhay, sa kanyang commission, ang pagiging leader ng iglesia. That is the reason why ang isang epektibong leader ay nakaranas kung papaanong magpasakop siya muna bago ang mga inilagay ng Panginoon sa kanyang balikat ay maranasan niya ring magpasakop sa kanya, not really to him, but because the Lord is in him. Kaya nga sabi ng bayan kay Joshua, hallelujah, susundin namin kung paano kami sumunod kay Moises, susundin ka namin. Gagawin namin ang aming bahagi kung paano ginawa namin kay Moises. Sumaiyo lang ang Diyos na sumakay Moises. Amen?
And we have the fivefold ministry inspired by the Holy Spirit. Kaya hindi tayo dapat mag-alala, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So ang ating Panginoon ay nagpakita ng magandang halimbawa kung papaanong siya ay naging mapagpasakop before He led the church. Hallelujah. Basahin natin ang John chapter 14. Para ipakita sa inyo mga kapatid kung ano ang kahalagahan ng leadership ng Holy Spirit, a life without a leader. Makita natin kung gaano kahalaga ang isang buhay na mayroong leader. Amen? Hallelujah. So we understand now na walang ibang leader sa church kundi ang Espiritu Santo. Ang ating Panginoon ay bumalik sa anyong Espiritu at pinupuspos niya ang iglesia. At nang dumating ang Espiritu Santo, ang sabi ng banal na kasulatan, be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. So, napakahalaga ng filling of the Holy Spirit at ng bautismo ng Espiritu Santo. Of course, ang bautismo ng Espiritu Santo, alam na natin na ito yung punto sa buhay mo na naranasan mo. Hallelujah, na manahan sa iyo ang Espiritu Santo. Pero ibang karanasan na ikaw ay ma-fill ng Espiritu Santo. Sapagkat ang feeling of the Holy Spirit ay patungkol sa karanasan sa Espiritu Santo. Yung nakatira sa iyo, yung nananahan sa iyo ay nararanasan mo. Bakit? Sino ba ang nagpapagaling? Sino ba ang nagpo-provide ng ating pangailangan? Sino ba nag-aaliw sa iyo sa panahon ng kalumbayan mo? Sino ba ang nagpapalakas sa iyo? Sino ba nagbibigay ng tibay ng loob mo sa mga panahon ng mga delikadong kalagayan sa buhay? Wala, maski isa kundi ang Espiritu lang ng ating Panginoong Diyos. At hindi mo matatagalan, hindi mo matitiis ang lahat ng mga tiisin kung wala ang pagpupuno ng Espiritu Santo. Without the filling of the Holy Spirit, you cannot say to the mountain, be moved, hallelujah, to the sea. That is the reason why ang Espiritu Santo ay dynamic yan sa ating mga kaluluwa. Hindi yan uupo lang sa iyo, hindi yan lulukluk lang sa iyo. May kapangyarihan yan na madedisplay sa iyong buong pagkatao from your inner man outwardly. Amen? Kaya nga, sabi ng prophet, watch for the third pull ministry. Speaking the word into existence. Nagsisimula yan ngayon pa lang mga kapatid. Hindi ka pwedeng magsalita ng mga salitang may kapangyarihan sa panahon na ang Seven Thunders ay mag-inspire na sa church para ang narinig natin pangangaral about the resurrection and the rapture ay maganap. Hindi mo yun mararanasan, libang ngayon pa lang, nararanasan mo ang pagkilos ng Espiritu Santo na nananahan sa iyong Espiritu at kaluluwa. You must be exercised with the works of the Holy Spirit. Hallelujah! Kaya nga, minsan ang sanlibutan, magtataka bakit itong mga taong ito, may patay na nga, nag-aawitan pa. May patay na nga, nakakangiti pa, tumatawa pa. Di ba? Hindi tayo maintindihan ng sanlibutan sapagkat di nila kilala yung leader na mayroon tayo. Pag malungkot yung leader, malungkot yung followers. Pag masaya yung leader, masaya yung followers. Thank God, ang sabi ng ating leader, ang kagalakan na aking binibigay sa inyo ay hindi na ito maaalis sa inyo. Just keep His commandments. Amen. Hindi na pala naaalis yung kagalakan na nasa ating mga kaluluwa. Kaya naman pala, kahit na si Brother Siling ay kinuha na ng Panginoon, nagpahinga na. Oo, nariyan na umiiyak tayo. May kalumbayan sa ating mga puso, pero hindi natin maintindihan kahit may nakakalungkot na eksena, nakakalungkot na sitwasyon, may kagalakan pa rin sa loob. Hallelujah! Hindi mo maintindihan. May pinaguhugutan ka ng kalakasan at ang kagalakan. Hindi ka sumusuko, hindi ka hopeless, hindi ka umaatras at tumatalikod. Bakit? Merong Espiritu ng Diyos na nagmamotivate pala sa iyo. Amen? Kaya pala, kahit na patong-patong na yung problema, bigat sa buhay, di ba? Kahit na masama yung pakiramdam mo,
may karamdaman ka, nagagawa mo pa rin sabihin na, purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Aba, hindi pa dumadating yung kagalingan mo, nagpapasalamat ka na sa Panginoon. Why? Because of the leader in your heart, the leader in your spirit and soul. Nariyan siya sa'yo. Nararanasan mo siya. Not all the time that you want, but by every circumstance na kailangan mo. When you are filled with the Holy Spirit, mararanasan mo ang kapangyarihan. Kaya nga hindi lang dumating sa atin ng Espiritu, but the power, the gift of the Holy Spirit has also come to us. Alam nga namang ang Espiritu dumating, walang kapangyarihan. Of course, kung tinanggap natin ang Espiritu Santo, may kasamang package yan. Kapangyarihan. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, "These signs shall follow them that believe." Hallelujah. Ang mga tandang ito ay susunod sa kanila na sumasampalataya. Amen? Kaya si Tatay Virgilio, malakas ang loob niyan laban sa mga sakit eh. Hindi niya magagawang sabihin na, ikaw, sakit, karamdaman. Pagka namatay ako, patay ka rin. Ay, totoo naman. Pero yung sakit sa kanya, pag namatay siya, talagang pag namatay yung sakit, patay na. Pero yung anak ng Diyos, kung pahintulutan man ng Diyos na matulog siya ngayon, ay muling bubuhayin siya ng ating Panginoon. By the resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen. Kung ano ang naranasan ng ating ulo, ng ating leader, mararanasan niya ng buong katawan. Kung ang ating Panginoon ay na-resurrect at na-glorify, ang bride ni Kristo, tayo na mga under the leadership of the Holy Spirit, mararanasan din natin ang pagpapalit ng katawan, ang translation of this vile body into glorified body. Mararanasan natin yan. Babata ka at hindi mapipigilan niya ng kaaway. Lalakas ka ng kagaya ng lakas ng isang dalaga at binata. Hindi po yan mapipigilan. Pero ngayon ay pinaparanas tayo ng mga panghihina, ng mga kalumbayan, para maintindihan natin na talagang totoo yun na banggit natin, mahal na pastor. Pag dumating na ang panahon na yan, unspeakable joy. Maiintindihan mo yung unspeakable joy dahil naranasan mo sa katawang ito yung mga unspeakable din na mga hirap at mga pagtitiis. Anong katumbas ng mga bagay na yan? Unspeakable joy from the Lord. The joy of the Lord is my strength. Amen. The unspeakable joy, ang tamang panahon para maranasan niya ng mga anak ng Diyos ay sa araw ng rapture. May gusto kang sabihin na hindi mo magawang sabihin dahil sa sobrang kagalakan na ang Panginoon ay kakasamahin na tayo sa dakong iyon. Amen? But remember this, the Holy Spirit comes into us as a leader. Siya yung ating susundin. Siya yung magiging pattern natin sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa kaamuan, sa lahat ng mga bagay, sa kababaan. There are good things that this world knows that are only carnal things. Marunong din umibig ang sanlibutan, sino magsasabing hindi? Marunong magpakumbaba ang sanlibutan, sino magsasabing hindi? Marunong magparaya din ang sanlibutan, sino magsasabing hindi? Marunong magbigay din ang sanlibutan, sino magsasabing hindi? Pero itong ibig kong sabihin mga kapatid, anumang pagbibigay, anumang kabutihan, anumang pagpaparaya, anumang pagpapakumbaba, anumang mga mabubuting bagay na ginagawa ng sanlibutang ito, kung hindi sa pangunguna ng Espiritu Santo, lahat ng yan ay walang anuman sa harapan ng Diyos. Because God will simply say and tell to you, none is good except God Himself. Kahit paibigay mo yung buong kayamanan mo, if that is not the leading of the Holy Spirit, that is nothing. Kahit pa mag-donate ka ng sasakyan para sa gawain, mag-donate ka ng lupa para sa gawain, if that is not the motivation of the Holy Spirit in your spirit and soul, that is nothing. It takes the Holy Spirit for you to do the righteousness of God. Amen? Ganun kahalaga ang Espiritu Santo. Mararanasan mo ang kapangyarihan niya sapagkat siya'y nasa sa iyo. John chapter 14, verse 15.
Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Pag hindi mo kinikilalang leader ang Panginoon, pag naririnig mo yung commandments, utos ng Panginoon, parang, ano ba yan? Pipilitan na lang ako dyan, ma'am. Pabalik-balik sa loob ng church na yan eh. Kung hindi lang sa lola ko eh. Hindi lang ako naaawa sa lola ko na mahina na yung tuhod eh. Ayokong pumasok sa church na yan. Ano ba yan? Di ba? Pero ang mga naririto mga anak ng Diyos, bagaman may mga pagkukulang tayo, pero tayo minamahal ng Diyos at tinuturuan. Amen? Hindi tayo napipilitan, kundi kusang loob natin. Ang paglilingkod sa Diyos ay buhat sa ating puso na may pagmamahal. So, ang sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. That is about the leadership of the Holy Spirit. Ano bang hirap sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kung ikaw, una sa lahat, ang umiibig sa kalooban ng Diyos? Kailangan mo bang sumunod pag iniibig mo ang salita ng Diyos? Hindi mo kailangan sumunod dahil pag umiibig ka sa salita ng Diyos, kusa ka ng sumusunod. You are obedient. Sabi pa sa pangaral doon sa Kabadbaran, accurate yung iyong pag-obey sa kalooban ng Diyos. You're not just following, you're not just obeying. It's because kusang loob mo itong ginagawa. Kumbaga, automatic. Automatic na ginagawa ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. So kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo, hindi na po yan aalis sa'yo. Magpakailanman yan. Yan yung magiging guide mo. Yan yung magiging teacher mo. Yan yung magiging propeta mo sa buhay mo para maingatang lubos ng Diyos ang iyong buhay habang naghihintay sa pagparito ng Panginoon. Dahil alam ninyo mga kapatid, sa dami ng mga entertainment sa mundong ito, sa dami ng mga libangan ngayon, madali na pong malimutan ang Diyos sa panahon natin ngayon. Malibang ka lang sa TikTok, malibang ka lang sa Instagram, madali mo nang malilimutan ang salita ng Diyos, ang relasyon mo sa Diyos. But thank God we have the Holy Spirit. Amen? Na nagbibigay sa atin ng guide, nagtuturo sa atin at nagwa-warning sa atin upang wag tayong ma-carried away sa mga bagay sa sanlibutan ito. Ang dami na po kasi mga attraction sa social media ngayon. Dami ng attraction. Kaya nga marami na lang mga nagla-live stream ngayon, di na nagpupunta ng church eh. Di ba? This life is very easy because of the God of this evil world. Pero yung tinatawag nilang easy, that's the biggest struggle of sons and daughters of God. Pero salamat, tinutulungan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya mag-alak tayo, mga kabataan, para wag kayong, hallelujah, matukso ng mga kaklase ninyo na walang nalalaman sa kalooban ng Diyos. Turuan kayo ng mga katrabaho ninyo ng mga unrighteousness upang kayo ay magkaroon ng kapangyarihan at lakas para labanan ng mga temptation sa sanlibutan ito. Kauhawan mo ang sealing of the Holy Spirit. Kauhawan mo ang panananganan ng Espiritu Santo at kauhawan mo ang pagkilos at paggawa ng Espiritu Santo sa buhay mo. Saang dako ka man dalhin ng kalooban ng Diyos ay meron kang kapangyarihan para labanan ang mga tukso ng dyablo. Kauhawan natin yan, mga young people. Dahil kung noong mga panahong 90s, di ba, Pastor? Kung may mga temptation na noon sa mga kabataan, lalong higit sa ating panahon. Kung noon natutokso pa ang mga anak ng Diyos, lalong higit sa ating panahon. Amen? Sa ganda ng sanlibutang ito, pero Satanic Eden, sinong lalaking Kristiyano ang hindi bibigay kung walang Espiritu Santo? Sinong babaeng Kristiyano ang bibigay kung walang Espiritu Santo? Amen? Pero ang saya, ang kaligayahan na idinudulot ng mga kagandahan ng sanlibutan ay tumatagal lang ng sandaling panahon. Kaya nga, may deal ang Panginoon. Sell all things that you have and gain the treasure in heaven. You have to choose. Alin ang magiging mas matimbang sa iyo? Mapapatulad ba tayo kay Belteshazzar, yung haring pumalit kay Nabucodonosor? After ng kingdom ni Nabucodonosor, pumalit sa kanya yung kanyang anak. Kaso lang,
Ang anak ni Nabucodonosor, lahat ng mga kagamitan sa templo ay ginamit pang inuman, ginamit sa mga walang kabuluhan ng mga bagay. Kaya ang Diyos ay nagalit. Ang Diyos ay nagsulat sa hangin, mene tekel o parsim. Tinimbang ka, ngunit kulang. Mga anak ng Diyos, ngayon mayroong timbangan ang Diyos sa ating mga kaluluwa. Tinitimbang niya ang ating mga kaluluwa, ang ating mga puso sa pananampalataya. There is lacking to you. You need the leader in your life. Mga kabataan, para hindi kayo mauwi sa mga maling relasyon, na kagaya ng kinauuwian ng mga taga-sanlibutan, na mga nagiging biktima ng premarital na mga marriages, di ba? Hindi pa ikinakasal ay may mga nangyayari na. Upang mailigtas kayo sa ganong mga temptation, you need the leader in your life. Sapagkat hindi tayo magiging mapagtagumpay, overcomer of this age if we don't have the Holy Spirit as the leader in our lives. So napakahalaga nito mga kapatid. Kaya nga kung may mga depression, hindi ka mapagtatagumpayan ng depression, bagaman nandyan yan. Bakit? May leader sa'yo eh. Kahit may anxiety ka, mapagtatagumpayan mo yan kasi may leader sa'yo eh. Kahit may sadness ka, may pain ka, kahit na may mga nakalipas ka na hindi mo malimutan, pinapaalala lagi sa'yo ng kaaway to the point na sinasabi ng diablo, hindi ka anak ng Diyos, hindi ka natitinag. Bakit? May leader ka. Siya yung sinusunod mo, siya yung pinapakinggan mo, siya yung mahalaga sa'yo, yung sinasabi niya ang mahalaga sa'yo, yung mga bagay na ginagawa ng leader na yan, ang siyang prioridad mo. Amen! Hallelujah! Oh, glory! Hallelujah! It is for your advantage. Salamat ang ating Panginoon. Ipinasya niyang inuman ang saron ng kanyang ama. Salamat, ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay. Dahil ang layunin niya pala, maging much closer sa kanyang mga anak. Do you believe it? God is much closer to us than in the days of the apostles. Why? Dahil nang muling mabuhay ang ating Panginoon, 10 days later, after 40 days, then 10 days later, dumating ang pangakong Espiritu Santo sa mga 120 disciples. At salamat, hanggang sa ating panahon, pinupuspos tayo na Espiritu Santo. And without the Holy Spirit, you cannot be any closer than to Jesus. Pero dahil sa Espiritu Santo, magiging malapit ka sa Panginoon. Amen? Yung pagiging malapit sa Panginoon, that you open up everything, every heaviness of your heart. Wala kang pag-openan, kundi ang Panginoon. At kung meron mang mga tao, the Holy Spirit will lead you to the right person na magpapayo sa iyo para i-lift ang iyong espiritu, ang iyong puso sa kagalakan. Amen? No mountains that you cannot climb if you don't have the Holy Spirit as your leader. Kaya nga mga kapatid, walang mararapture ng mga na sino man nagsasabing bride ni Kristo kung walang leader sa ating buhay. Kaya nga, kung nasaan yung leader, andun ka dapat. At sabi ni Apostol Pablo, wag natin pabayaan ang mga gawain because sa mga gawain na yan, sa mga fellowship na yan, nariyan ang ating leader. Amen? Basahin natin. Hallelujah. Mamaya ang ilang mga bagay. Sa verse 16 na tayo. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Not really another comforter, but the same Spirit of God in the form of the Holy Spirit, that He may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. So do you believe that? Can you say amen to that? Hinding-hindi matatanggap ng sanlibutan ito ang katotohanan because they hate the truth, but the children of God, you love the truth. Amen? Whom the world cannot receive because it see Him not, neither knoweth Him, but ye know Him. Amen? For He dwelleth with you, and shall be in you. Hallelujah! Hallelujah! So hindi lang nananahan ang ating Panginoon with us, but He's dwelling in us. Hallelujah!
Yung sinabi rito na, shall be in you, ay tapos na. 2,000 years ago, naganap na ang sinabi ng ating Panginoon. He's now in the church. He's now in you. Hallelujah. The leader of every bride of Christ. I will not leave you comfortless. Paano ka pa iiwanan ng Panginoon na comfortless? Nandyan na siya sa'yo. Hindi na siya aalis. There's nothing like home, sabi ng Espiritu ng Panginoon. There's nothing like home. Ano ang sabi ng Panginoon kay David? Dahil natuwa ang Diyos kay David dahil sa dami ng mga propeta ng Diyos, si David lang ang nagmalasakit na tayuan ng bahay ang Diyos. Natuwa ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Upuan ko ang langit, tungtungan ko ang lupa. Sino ang magtatayo ng bahay para sa akin? Pero natuwa ang Diyos sa desire ni Haring David. At alam niyo yung desire ni Haring David, hindi lang yung desire. Lahat ng mga materyales sa bahay ng Diyos, pinagbibili niya na galing sa ibang mga bansa, sa Lebanon, etc., etc., nang dinesire niya yon, ginawa niya rin. Bagaman hindi kalooban ng Diyos na siyang magtayo ng bahay dahil ito'y kalooban ng Diyos para sa kanyang anak na si Solomon. Pero wala nang narinig ng pinatong ang mga bato sa bato, sa bato, sa bato, hallelujah. Walang pamukpok na narinig ng pinagpatong-patong ang mga materyales. Why? Inihanda na ni David lahat ng yon, hallelujah. So when you desire something for the Lord, do it. No matter what it costs, tutulungan ka ng Panginoon. Dahil siya rin yung naglalagay ng desire. Amen? Kaya si Solomon, wala nang problema yun nang itayo ang templo. Dahil kay David pa lang na kanyang ama, binili na ni David lahat ng mga materyales para sa templo. What a great desire for God. Don't tell me, ang turing lang ni David sa ating Diyos ay Diyos lang. No. Tinuring ni David ang Diyos in a much deeper relationship. That is why, sino ba ang nagde-desire na magpatayuan ng bahay? Ang sino man? Di ba yung umiibig sa'yo? Di ba? Pag papatayuan mo yung ng bahay ang yung minamahal, hindi mo yan gagawin, hindi mo i-desire yan kung hindi ka umiibig. Gagawin mo ang ganitong at ganiring mga bagay. God is motivating us through love. I will not leave you comfortless, I will come to you. Kaya, every time na nakakarinig tayo ng mga pagtuturo ng leader na yan, we say amen. Kahit na minsan nakaka-touch na ng ego natin, di ba? Lalo na kapag tayo ay may mga nasasabi sa buhay, ay talagang pag ang salita ng Diyos narinig natin, tatapyasin talaga yung mga ego natin. O sino rito nakaranas na talagang tapyas na tapyas ang ating mga ego ng ating marinig ang biyaya ng ating Panginoon. Yeah, dahil yun talaga ang kalooban ng Diyos. You must not lead yourself. You need someone to lead you, and that's the Holy Spirit. Amen? Dahil wala tayong magagawa sa ating sarili, hindi natin kaya. Kahit sabihin natin kaya natin, hindi po natin kaya. Only by the grace of God that we can do everything. Only by the grace of God that we know all things. Hallelujah. I will not leave you comfortless, I will come to you. Yet a little while, and the world see me no more, but ye see me. Because I live, ye shall live also. Amen? At that day ye shall know that I am in my Father, and you in me, and I in you. So what a great experience and pattern kung papaanong ang kaisahan ng anak at ng ama ay na-display 2,000 years ago. And the same thing, na ibig na mangyari ng ating Panginoon sa iglesia, na magkaroon tayo ng kaisahan sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that love me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. What is manifestation? That is the feeling of the Holy Spirit. Kapangyarihan ng Espiritu Santo na buhat sa pag-ibig ng Diyos na leader ng ating kaluluwa. So, as we end, hallelujah, tignan natin ang Genesis chapter 5, verse 18, just to have the context, no? And Jared lived 160 and 2 years, and he begot Enoch. So, kilala natin si Enoch. Ikapito mula kay Adan. And Jared lived after he begot Enoch 800 years,
and begat sons and daughters. And Enoch lived 60 and 5 years. So 65 years nang kanyang ipinanganak si Methuselah. So after 65 years ng kanyang buhay, Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. Hallelujah. And Enoch walked with God and he was not, for God took him. See? 300 years, 365 years na buhay si Enoch sa mundong ito. Sa 365 years na yan, 300 years siya nabuhay kasama ang Diyos. Enoch has a leader, and there is no other than God Himself. Kaya ba natin? Ilang taon na ba tayo? Napaka-iksi lang ng buhay. Kung si Brother Siling, 75 years na buhay, hallelujah, ilang taon niya ipinaglingkod ang kanyang buhay sa Panginoon, di ba? Hallelujah, maiksi lang. So, realizing na napaka-iksi lang ng buhay, you decide now, gagamitin mo ba yan sa kalooban ng Diyos o magpapakasasa ka? Alam niyo, hindi lahat ng mga malalaki ang mansyon, magagara ang sasakyan, mayayaman sa ibabaw ng lupa. May mga kanumbayan pa rin sila, nalulungkot pa rin, hindi pa rin kontento. Alam niyo ba yon? Kahit mayayaman na sila at nagkamalan ng maraming mga salapi, malungkot pa rin sila. Dahil hindi nila ma-identify na ang tunay na kagalakan ay kapag ang Espiritu Santo ay nanahan na sa buhay ng isang tao. There will be no satisfaction sa buhay ng tao hanggat hindi niya namimit ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya malungkot pa rin. Kahit na sabi nga ng banal na kasulatan, kahit na maangkin mo na ang buong sanlibutan, kung wala ka naman kay Kristo, ay wala ring kabuluhan, mapapahamak pa rin ang iyong buhay. Kaya ano pang ating hinihintay? Kung magpagal tayo alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Kung magpapagamit tayo sa Panginoon. Kung tayo maglilingkod sa Diyos, ipagamit natin ang lakas natin, ang talento natin, ang ating kakayanan, kasama na lahat ng mga material na mga pagpapala ng Diyos atin. Napakaganda niyan, hindi lang ikaw yung naglilingkod sa Diyos, pati yung pera mo, pinapalingkod mo sa Diyos, yung bahay mo, pinapalingkod mo sa Diyos, yung sasakyan mo, pinapalingkod mo sa Diyos, lahat ng meron ka ay ipinagpapalingkod mo sa Diyos. Bakit? Dumating kang ni damit wala, babalik ka sa Diyos na walang anumang madadalang sasakyan, bahay, kayamanan, damit o ano pa mga bagay sa lupa, wala kang dadalhin sa langit, kundi pananampalataya lang na dinagdagan ng Diyos kung ano ang kulang sa pananampalataya mo. Amen? Kaya kung nagkukulang ka pa sa patience, dinadagdagan ka ng Panginoon sa kulang mo na yan. Kapag kulang ka sa temperance, dinadagdagan ng Diyos ang pananampalataya mo ng temperance. Pag nagkukulang ka ng pag-ibig sa iyong kapatid, dinadagdagan ka ng Diyos sa kulang sa pananampalataya mo. Dahil nagmamahal at nagmamalasakit ang Diyos sa atin. And without the leadership of the Holy Spirit, we cannot walk with God and we cannot be raptured. Anong sinabi rito? Enoch walked with God and he was not. Sabi sa Tagalog, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. In other words, he was being led by God. At di siya nasumpungan. In other words, Enoch ay magandang larawan para sa bride ni Kristo na mga naghihintay na madadat ng mga buhay. At magpapalit tayo ng katawang maluwalhati. So meron na tayong sample. Meron na tayong katibayan. Meron na tayong ebidensya na yung lumakad na kasama ng Diyos ay hindi nasumpungan dahil di siya nakaranas na mamatay. Walang nabalitaan na mayroong nakaburol sa church na yan, mayroong nakaburol sa bahay na yan. Wala silang nabalitaan pero hindi kanila makita. Ang hindi nila alam, yung nagpatotoo na yon ay na-rapture na pala. At kayo yon, mga anak ng Diyos. Amen? Isang araw hindi kayo masusumpungan sapagkat we will be with the Lord sa araw ng catching away. We will be with the Lord on the day of rapture. Why? Sapagkat lumakad ka na kasama ng Diyos, you are being led by the Holy Spirit. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to the name of Jesus! Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God?
Amen? We are the temple of the Lord. We have the leader in our hearts. Kaya, merong magtuturo, magaguide, at magpapakita sa atin ng mga bagay na darating. At hanggat ang leader na yan ay nasa atin, sabi ng Galatians chapter 5 verse 22, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ano yan? This character are the manifestation of the things that are lacking in your faith. Huwag ka lang sumampalataya tapos hindi nababago yung iyong character. No. Receiving the faith of Jesus Christ is transforming our characters into Christ-like character. Hallelujah. At i-discern natin ito mga kapatid. Romans chapter 8 verse 14, for all who are led, see, the Holy Spirit is a leader. For those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Who are the sons of God? Who are the sons and daughters of God? If we are the sons and daughters of God, we have the Holy Spirit as our leader. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At pagpalain ng Diyos ang ating mga puso't kaluluwa sa gabing ito. Tayo manalangin. O Diyos, maraming salamat sa mga salita mo. Napakainam ng iyong pagkilos at paggawa mula sa pasimula hanggang sa humantong kami sa oras na ito. We have enjoyed your presence. We have been filled by the fatness of thy word, O God. At dalangin ko po, Panginoong Diyos, na ito'y manatili sa aming mga buhay, not just inwardly but outwardly, na maging patutuo ang aming mga buhay na nakasama namin ang Diyos na lumalakad sa ibabaw ng lupang ito. Kung paanong si Enoch, Lord God, ay na-rapture, kung paanong caught away siya because he lived the rest of his life sa pagsama sa iyo into perfection, O God. He was not perfect to begin with, pero siya ay nagpasakop sa iyong pagpa-perfect, O God, hanggang ang lahat ng kulang sa kanyang buhay ay iyong idinagdag sa kanyang pananampalataya. And it's all started with the faith of Jesus Christ. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, sinasamot dalangin ko na ang aming mga puso ay patuloy mong pagkalooban ng kauhawan na higit pang ma-build up, ma-establish ang aming relasyon sa iyo, O Diyos, by the Holy Spirit. We thank you, Father, for your presence. Thank you for thy word tonight. And thank you for your leadership. Salamat sa iyong presensya. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabing amen.